Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon na ito. Ito hong ginawang pangloloko sa ating Pangulo ng DENR, DPWH, yan ho sa flood control projects. At yan hong Manila Bay Reclamation. Okay? Yan ang pag-usapan natin. Imagine niyo, put yourselves on the President's shoe. Nag-State of the Nation address ka. Ganito. 50 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Diba? Tapos, ilang araw lang nakalipas itong pagmamalaki mo na meron ng 5,500 flood control projects, diba? At meron pang iba na ginagawa sa sa buong bansa, may mga ongoing sa buong bansa, na fact-check tayo yung claim ng Pangulo. Hindi ko masisisi rito ang Presidente. Bakit? Siyempre, nireport sa kanya yan eh. Mga tauhan niya yan eh. Di ba? Pero mo, ang ganda ng figures, 5,500. Panis na panis yung 11,000 mahigit ni Duterte ng 6 na taon. Eh sa kanya, 3 taon pa lamang, meron ng 5,500, nangangalahati na. Di ba? Tapos may mga ongoing pa. Walang iya. Iyon ho pala, sa pagdinig ng Senado, ito ho yung fraud. Alam nyo, DPWH talagang kahit kailan talagang DPWH, pinakabulok na ahensya ng gobyerno. Yang DPWH. Alam mo ginawa nila? Ito, inamin nila ito sa Senado nung hearing. Untik na yan, 4 na oras yan, nire-review ko yung hearing na yan. Patsi-patsi lang pala. Halimbawa, yung imbornal, tinanggalan ng bara. I-report nila ito, flood control. Halimbawa, yung dun sa Manila Bay, sa may Baywalk, banda, di ba? Sa may kalsada, Roas Boulevard, may mga imbornal. Tatanggalan to ng basura. Re-report nila ito na flood control project. Umabot ka naman ng 5,000. 5,500. Nationwide. Di ba? Yung mga ginagawa ng mga LGU, re-report din nila. Ang masakla pa nga nitong napansin ko, biglang natigil itong mga dredging ng mga ilog. Yung ilog namin dito na nilinis, hindi po national government ang gumawa. Okay? Pag-upo ni PBBM, ang napansin ko ron, yung yung backhoe na ginagamit doon na nakapatong, nawala ho yun. Pinull out yun. Binuhat yun, inalis. Tapos, etong si RSA, kung hindi pa siya na-interview nito ni Katunying, hindi ko pa malalaman kung sino ang totoo na nagbalik ng dredging doon sa ilog namin to San Miguel River. Si RSA pala, si Ramon C. Ang ng San Miguel Corporation. Siya pala. Tapos 2 billion pesos ang nagastos niya na dyan sa paglilinis ng Pasig River. Bukod pa yung mga maliliit na mga ilog katulad nito na dumidiretso sa Pasig River. So anong ginawa ng DPWH natin? Diba? Kiniklaim na lang nila yung ginawa ni kasi sinasabi ng DPWH, nag-dredging sila sa Pasig. Wala naman pala. Kaya nga ang tanong nga sa Senate hearing, nasaan ang pera, ang pondo na lumilitaw, 1 bilyon kada araw ang nalusaw na pera. Tapos yung iba pa ng mga project natin, yung proyekto, nagkalat sa buong bansa natin, yung mga ongoing projects. Di ba? Isipin mo yun, ang ganda-ganda ng pagbibida ng Pangulo natin sa mga proyekto na yan. Lalo kasi ngayon, pinaghahandaan ng Pangulo yung epekto ng El Nino, di ba? Namudmud na nga siya ng mga tulong pinansyal, mga pang-agrikultura, mga heavy equipment, pantulong sa magsasaka. Ngayon naman yung La Nina. Kaya nga tayo nagkaroon ng insertion na unprogrammed funds, di ba? Kasi nga, inihahanda nila yan, parang 500 billion yata yun, inahanda nila yan pantulong dito sa mga ganitong mga disaster na mangyayari. Hinahanda nila yan.
Tapos, mamukat-mukat mo sa paniwala ng Pangulo natin, maganda na yung nangyayari, di ba? Bigla siyang na-fact check ng panahon. Alam niyo ho, blessing in disguise po yan eh. Bakit? Kasi dyan ho matutuklasan din talaga ano ang nangyari. Isa nga dapat na hinanap din ng doon sa Senado, hindi yung finokus lang dito, dapat tinignan din nila ano ang nangyari sa flood control project ng nakaraang administrasyon. Meron ba? Di ba? Oh. Dapat isa rin sa tinignan nila yun. Dahil napakalaki rin ng pondo ng Duterte administration sa flood control. O, na nakalaan dyan. O, di ba? Kasi isipin mo ha, kung talagang meron tayong malaking flood control nang galing sa mga nakaraang administrasyon, o lalo sa Duterte administration, kung meron pong ganitong nangyari sa atin, minimize yung epekto, hindi yung ganito. Di ba? Isang bagay lang ang mapagpapasalamat ko rito sa nakaraang administrasyon, yung natapos nilang dam, yung Upper Wawa Dam, dyan ho, yan yung pinaka-holding area ng flood water. Oh, kasi yan po talaga naman ay naandyan talaga yan sa flood, tawag dito yung master plan na kung saan nandun pa lamang sa kabundukan yung tubig, hindi na natin pabababain dito, haharangin na natin doon. Kaya nga nagkaroon po ng proyekto na yan at yun po napakalaki ng volume ng tubig na hindi rito rumagasa. Eh kung pinabayaan niyang rumagasa rito, wala yung Upper Wawa Dam. O, di yari tayo. Tinalo ang undoy. Sabi ko nga dito sa bahay namin, umabot lamang ng hanggang bukong-bukong ng paa namin ang baha. Ang Maynila, lubog na. Mga building na lang ang lilitaw na nakatayo. Ganun kataas ang location ko. Yung kila Go Philippines, wala na. Di mo na makikita ang bubong. Ganun ho, yung kanto ng E. Rodriguez at saka ng G. Araneta Avenue. Catch basin yan. O, eto pa ho kanina ang malala ha. Tignan nyo ha. Kagabi, di ba habang naka-livestream tayo, umulan. Saglit lang yung ulan, wala pang isang oras. Alam niyo ba nangyari? Baha agad ang G. Araneta Avenue. Hindi lang yun, may mga ibang lugar din na nagtaasan agad ng tubig. Oh. Di ba? Kaya sabi ko, ang dapat na question nyo rito, yung dalawang administrasyon sa flood control. Kung meron yung nakaraang administrasyon, hindi dapat ganito yung naging epekto. Di ba? Isa pang nakasama, yung Manila Bay Reclamation. Maya, pag-usapan natin yan. Ngayon, ito pa yung tawag dito. Ito yung masakit dito. Pakinggan si Joel Villanueva sa galit niya. Isang bilyon sa isang araw ang pondo ng DPWH sa flood control Oh, tama naman, sa 1 bilyon. Naniniwala ako doon. Bakit? Alam nila yan eh. Sila yung nag-aproba ng budget na yan. Diba? Tapos kahit sabihin po natin mga kababayan, na extraordinary yung dumating dito sa atin na buhos ng ulan, still, di ba? Nasaan? Hindi nga nila maituro kung nasaan eh. Yan po ang problema natin sa DPWH. Walang sinasanto kahit sino presidente. Oh. Hindi ba dati pa, bago pa mag-eleksyon, sinasabi ko na palagi, ang dapat na mangyari sa ating bansa ay ganito. Yung mga empleyado, yung mga career officials, wala ho tayong regular dapat. Dapat lahat yan contractual basis lamang. And then yung kanilang renewal ng kontrata, dapat po nakabase tayo dito sa performance nila. At dapat po private HR ang hahawak sa performance check nila. Dapat may KPI. Di ba? O, kailangan nakikita talaga. Ang nangyayari po, yung mga dire-direktor, yung mga naiiwan dyan, pagka nagpalit ng administrasyon, yung mga taong naiiwan dyan, yan ho ang sanay sa katarantaduhan. At ang masakit, sila po ang nasa ground. Yung mga secretary, assistant secretary, undersecretaries, lahat po yan nalalamon na lamang ng sistema. Ano ba ang papel ng mga yan? Review na lang yan. Papapil, pati nga ang bidding, hindi naman sila ang nakpronta talaga eh.
Di ba? Kaya nga, ang dapat ng ginagawa ng mga secretaries, lahat yan, chine-check nila yan. Okay, ito yung bidding. Sige, sino bidders? Baka mamaya hindi to tunay na bidding, bidding-biddingan lang yan. Ewan ko, kabisado ko yung bidding-biddingan. Di ba? Baka mamaya kaya ganito yung presyong malaki-laki. Yung iba mabababa kasi nagkakutsabahan sa presyuhan. Oh. Take yung mga bidders, magkakakilala. Wala nga totoong competition. Di ba? Magkukomisyonan na lang. Dapat ganun tinitignan nila yan. Kaya ako dapat, sabi ko, dati yung mga tao na yan, from time to time, every 6 months, ganyan, meron tayong KPI. Ito ba, pumapasok palagi on time? Ito ba trabaho niya? Binibisita niya ba talaga yung site? Di ba? Dapat ganun. Oh. Kaya nangyari dito, tingnan nyo, napahiya ang ating presidente. Bilang supporter ng presidente, dapat ho tayo rito magalit sa nangyari na to. Kasi nakita natin ang epekto Di ba? Kita natin yung epekto. Nasaan yun? Hindi yun this year. Last year pa. 2 taon na po. Kaya ako, sasabihin ko sa inyo, ang national government palpak ang programa. Hindi po pwedeng ganito. Alam nyo, para sa akin, hindi ho talaga po pwedeng ganito. Palpak po talaga. Hindi naman sa inaatake nila rito si PBBM. Bagkus ang inaatake nila rito is yung DPWH, yung MMDA. Ang MMDA naman nagsabi na, hindi, kami maintenance lang kami. At wala kaming ganong 700 billion mahigit na budget in 2 years, gaya ng pinalabas ng mga fake news vloggers ng DBS. Diba? Mayroon silang nilabas ng ganun for 2 years daw yun, hindi po totoo yun, sabi nila. Kami, ang sa amin, ano lang kami, ano lang kami, maintenance. Yan. Ngayon, eto ha, pakinggan nyo ha. Ongoing. Hindi yan, ito. Immediate response rather in the medium term. Ito, that was August 2023. Ito ha, tingnan nyo. August 2023 ito. Ito ho yung meeting ni PBBM with Kapampangan tungkol doon sa Candaba, tungkol doon sa pagbabaha. Okay, sa Pampanga at saka sa Bulacan. Tapos nagbaha rin yan. August yan nagbaha niyan ang NLEX. Naalala niyo yun? We are talking about NLEX and matataasin natin para hindi na mabaha, hindi na maulit yung magka-traffic na masyadong mabahan. And then, balik tayo sa pagplano ng ating mga water impounding projects para yun, may dagdag pa yan Okay, so ang binabanggit dito ni PBBM, dapat magkaroon tayo ng water impounding system. Okay, katulad yun sa may Wawa, yung Upper Wawa Dam. It's a water impounding system ito. So sinasuggest niya dito, dapat diyan sa yung Candaba Swamp ay palalimin. Ino-oppose nga yan ng kongresista Ino-oppose nila yan. Ni yung babae na nakadiskusyon niya. Kasi nga, papaano yung mga kalugar niya mamawalan ng kabuhayan, maapektuhan kapag umapaw yung Candaba Swamp. Ang sabi ni PBBM doon, i-dredging natin yan, palalalimin natin yan para mas maraming volume ng tubig ang mapakinabangan natin. But there is a way to do it. There is a way to do it na hindi masyado Ngayon, hindi natin pababayaan kung sino man ang ma-displace doon sa Candaba Swamp. In case na makapag-agree tayo kung ano yung area kung saan nilalagay yung tubig. Pero I'm sure na magkaroon na tayo ng specific project, you will be grateful for having that impounding project dahil meron kayong very good water supply kahit ang around. That's the idea. Alright? Okay, isa pang binanggit niyo dyan ay yung tubig na yan, magagamit natin ito pang water supply sa mga sa agricultural, magagamit natin yan, sabi ni BBM Ron. So pwede rin magamit nila ito sa ibang bagay katulad nung sa energy production,
Yan. So yun ang kanyang diniscuss doon. Tapos yung NLEX, sabi niya, yung may parte roon na masyadong mababa, kaya bumaba, patataasan natin yan. Alam niyo, hinahanap ko po yan. Hinahanap ko po yan. Kasi ang pinunto nila dyan sa usapan na yan, para ho hindi na rin magbaha-baha dito sa, ay dyan ho sa Bulacan. Kasi doon napapatpad yung tubig. So, ano nangyari? Di ba? Wala. No. Nandyan ho ang mga DPWH officials. Hindi nila kasi ho ginagawa agad ang sinasabi ng Pangulo eh. O, tignan nyo ang nangyari ngayon. At ang nakakatakot, yung kagabing ulan, wala pang isang oras, baha na naman kaagad. Eh kung tumagal na naman ito ng magdamag, wala na. Di ba? O, ito pa. With MMD and DNR because we were older, receiving the instructions from the President. And this time the President has specific instructions to all stakeholders in government. Control management program should be done holistically and integrated manner. Pinaganda pa yung tawag, in a holistically and integrated manner. Ibig lang sabihin dito, dapat yung proyektong gagawin para dyan sa flood control, dapat po yan ay pare-pareho sila, iisa yung master plan na kanilang susundan, hindi yung kanya-kanya. Alam niyo ba kasi pagka kanya-kanya yan, ang gagawin nung, alam mo naman ang politiko, putragis pag nagtrabaho eh. Di ba? Alam mo yung politiko, bubungkalin yung imbornal, tatanggalin yung basura. Pero nung ginagawa yung imbornal, yung nadaluyan ng tubig, bigyan ko na lang kayo ng example, dito lang sa may Caliraya Street, yung papunta ng La Funeraria Pass, if you're familiar dyan. Dumadaan niya ng Rojas District. Yan ay alternative route ng Quezon Avenue, papuntang Espanya, Manila. So, anong nangyayari ho dyan, nung ginagawa yan, yung mga debris, ang tagal niyan matapos. Yung mga debris, nahulog na, bloke ng simento, yung ilalim, tinukuntukuran ng kahoy. Pag kumbaga ho, intentional talagang magbara. Tapos ngayon, nung nabuo na, nalagyan na ng takip, eto na nangyari ngayon. Bago magkabagyuhan, binuksan, tinanggal yung mga bara nilang, pinakpan nila. O, tapos record nila, flood control project. Dilinis, clean up ng imbornal. Ganon ang ginagawa. Yun mo yung patsi-patsi na trabaho. Kada LGU, then magsasubmit sila ng report, ang local DPWH nila, magsasubmit sa national. Ang tanong, wala bang budget na nakakatay doon? Definitely po meron. Diba? From the national, magkakaroon yan ang local. No, diyan ho nadidisgrasya ang pondo ng bayan. No, ang tanong, magkano hatian? Diba? Mula ron sa local hanggang doon sa national. Tapos ang reporting sa Pangulo, completed and may ongoing. Ang problema, hindi naramdaman. Yung nakaraang administrasyon, grabe rin ang pagbaha noon. Oh. Diba? Hindi nga lang yan natalakay noon. Ngayon lang natatatalakay ito. Pero dapat, uulitin ko, dapat yung pagdinig nila ay ginawa, 2016 hanggang kasalukuyan yan. Tinignan yan. Kasi yan po talagang dalawang yan na administrasyon, ang dapat po talaga ritong tignang maigi. Meron bang ginawa ang nakaraan na itinagpapatuloy ng kasalukuyang administrasyon? Nasaan ito? Binaha ang kamay nilaan at ang Bulacan, Laguna, yung mga arating na lugar ng Metro Manila. Nasaan ang ongoing o yung completed project noon? Asan yung ongoing natin ngayon? Pag sinabi natin ongoing, dapat hindi po ito upgrade. Dahil lang nasa report, natapos na. So I assume na ito po ay brand new project na na-complete ng mabilisan. Nasaan ito? Dapat naramdaman. Hindi eh. Bakit ko sinasabing ganon? Pag-upo pa lang kasi ni PBBM, sinasabi niya na yan. Kailangan nating malaman kung ano ba talaga. Tag-ulan ba talaga tayo? Tag-init, di ba? Para malaman na natin. Kasi para alam natin ang gagawin nating paghahanda. Oh. Tapos ngayon, sinasabi niya rin, dapat mapaghandaan na natin ito. Maunahan natin itong panahon ng bagyo. Oh. Nagdaan ng 2023. Diba? Alam ko 2022 niya pa yung dinidiscuss. Nung pagkatapos, naalala ninyo nung panahon ng 2022,
Di ba, bagong pagkapangulo niya, nagkaroon ng malakihang baha sa parting norte. Parte ng Bulacan, nagkaroon nun. Dinidiscuss na ng Pangulo yan. Ang nangyari, hindi gumagalaw ang DSWD nang naaayon sa sinasabi ng Pangulo. Meron po tayong master plan, yung blueprint na binabanggit nga, di ba? Bakit hindi kasi ito sundin? Yung dinesign ni Palafox na Pasig yung tubig imbis na panggaling rito sa Sierra Madre watershed at dito sa Metro Manila, dumidiretso dyan sa may Pasig River, and then yung tubig naman na ibang galing sa mga watershed, diretso ng Laguna Lake, naiipon doon, at ang lagusan yan, Pasig River lang. Imbis na sa Tondo pa lalabas ang tubig, patawirin na dyan sa Paranaque, nagawa na ng dambuhalang tunnel dapat, na ibinabaybay sa mga kalsada, katulad ng ginagawa ho ngayon na subway. Ang subway po, bumabaybay ito sa ilalim po ng highway. Hindi po ito pababaybayin sa ilalim ng mga building. Di lumusot yung building, di ba? Madali namang gawin kung tutuusin eh. Ang problema lang, sino ang gustong sumunod sa mga tao ng Pangulo? Ang Japan nga, hindi binabaha eh. Di ba? Ang Taguig nga, yung BGC, hindi binabaha. At yan rin ang sinasabi ng Pangulo, dapat meron tayong mga ipunan ng tubig. Ang lang itong DPWH natin, hindi gumagalaw. Maaaring ang kanilang secretary, inuuto lang nila sa mga reports nila, Mr. Secretary, we have an ongoing project and we're conducting a blah blah blah. Pero ang totoo, wala naman. Meron pa hong masakit na nangyari rito. Yung mga proyekto, major project para sa flood control, binackburner nila. Ibig sabihin, from the priority list ng GAA, nilagay po nila sa list prior. Wala na ho sa unahan. Ganun ang ginawa nila. Kaya ho nagingit-ngit si Joel Villanueva. Palpak etong si Bunuan. Ngayon, Bunuan was trying to sugarcoat dun sa kanilang mga pinagagawang kapalpakan. Wala silang higpit eh. Ang tanong nga bumababa ba talaga sa mga proyekto yan, si Bunuan? Yung mga undersecretaries ba natin, bumababa ba yan sa mga proyekto? Di ba? Tinitignan ba nila talaga yon? O nakaabang lang sila sa papel na binibigay sa kanila, ito po boss, completed na po. Pero totoo nakita ba talaga ng dalawang mata nila? Umaasa lang ho sila sa report ng COA. Kapag may flinag ang COA, doon nila aaksyonan. Pag may disgrasyang nangyari, doon sila ngayon kikilos. Yun ho yung masakit eh. Diba? Yun ang masakit. Pag may nangyaring gulo, may nangyaring aberya, doon lang tayo gagalaw ang gobyerno. Yung appropriate agency, doon lang kikilos. Pero habang nung panahon na handa sana para tayo mag-prepare, hindi. Alam niyo kung anong ugali yan? Ugali kung tipaklong. Alala niyo yung kwento ng tipaklong at ng langgam? Etong si langgam, masinop. Diba? Habang tag-init, nag-iipon na ng kanyang makakain. Tinatago niya sa kuweba niya. Eto si tipaklong, si grasshopper, keeps on hop and hop and hop and hop lang. Nag-i-enjoy lang ng nag-i-enjoy. No. Ano nangyari naman? Diba? Ang nangyari naman po doon kay Tipaklong, nung panahon na ng ganitong kalamidad, nung nagbaha na, eto na ending. Kawawa na siya, wala na siyang makain. Wala na siyang way para makapaghanda. Ba't ka pa maghahanda? Nasa harapan mo na. Enjoy it. Diba? Malunod ka na lang. Ganon ang ginagawa sa atin ng mga opisyal ng DPWH. Trabaho nila yan eh. Sensitibo ho ang trabaho nila. Correct. Drawing board ang inaasahan. At saka yung inaasahan nila yung padulas. Sa tingin nyo naman kaya, yung mga yan, di ba? Magtatamad-tamad bumisita. Kung walang padulas na inaabangan yan, kalakaran na ng DPWH yan. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, tahimik na tahimik ang DPWH. Hindi mo maramdaman ang proyekto. Bakit? Pag pinunan mo DPWH doon, putragis ka, may babasag agad sa'yo. Diba? Perfectong administrasyon, pero ngayon lumilitaw. Hindi ayaw pa nila kasing imbestigahan yung nakaraan din eh.
Ito naman ho, umamin dito si Bunuan. Walang master plan. In other words, kailangan po yung everybody will have to dance the same tune. Yun. Ayaw niyang banggitin ng master plan dito eh. Pero yun yung tinutumbok dito. Right. Wala silang master plan na dapat nga sila ang gumagawa noon. Implementing the flood master plans and everything. And the President has specific instructions to the department actually na instead of letting the flood waters coming from the water. Yan. Ang tagal na yan sinabi ng Pangulo sa kanila. Hindi nila ginagawa. Sa tingin niyo po kaya gagawin nila ngayon yan? Naku, ewan ko lang. Kung gawin nila yan. Watershed. Pwede ba at this point in time, pigilan na ninyo yung pagdaloy ng floodwaters doon pa lang sa watershed. And this is what we will integrate. At the same time, the President has also instructed us that doon sa mga flood control projects that we're undertaking on the local flood control program, to integrate already water impounding facilities. This will be Di ba? Paulit-ulit tayo ng water impounding eh. Noon pa nga, binabanggit na ng Pangulo, ginagawa. Tapos ngayon, nung nasunog siya dyan, si Bunuan, sila pa talaga, dapat po rito may ulong-gugulong. Palitan lahat yan ng mga appointees dyan sa DPWH natin. Pati yung mga USEC, mga undersecretaries na yan, assistant secretaries, bakit ang dami-dami? Di ba? Palitan sila. Hindi dapat mga ganyan na sumablay na. Tapos mananatili pa rin. Dapat nga kung sana nagre-resign yung mga yan eh. Bilang Marcos supporters, ako wala na akong tiwala kila Bunuan. Kasi sila yung mataas na opisyal ng DPWH. Di ba? Yung mga tarantadong subordinates nila, hindi nila kayang i-check. Dapat alam mo, pagpunta mo dyan, gaano kabulok yung papasukin mong lugar. Di ba? Dapat nandun ka, yung presensya mo doon, dapat ang mindset mo ron, I will make a difference. Lilinisin ko itong DPWH. Papalayasin ko rito yung mga kurap na mga empleyado. Kahit na yan po ay mga seso, pwede humatanggal yan. Di ba? Tapos ipakulong, tama kayo ron, ipakulong yung mga palpak na yan. Kapabayaan yan, isipin nyo mga kapatid, 1 bilyon kada araw ang katumbas. Ganun ho kalaki ang pondong nabigay sa kanila. Natural na magwawala ang mga senador natin at ang taong bayan. Thinking for flood control projects under the 2023 budget is ongoing. Ano? Projects that we're implementing right now. I think they have quoted up to the total amount of about 180 billion pesos. But this is, yung amount na yan is distributed all over the country. And I think they are ongoing and they are on track actually. Wala namang, and we, doon sa budget namin, we have 2 years actually to implement all these projects. So these are online naman. Anong online? We have 2 years to implement. Tatlong taon na nga tayo eh. Tama, di ba? 3 taon na? Hindi. 2 taon. Dapat sa una pa lang kaagad eh. Di ba? Tsaka isa pa, sinasabi niya ho rito, yung master plan. Tingnan niyo ha, yung master plan, walang master plan. So ano yung i-upgrade nating master plan? Di ba? Ang pinagmamalaki naman niya rito, panghugas kamay niya, may mga ongoing projects, flood control projects tayo. Wag ho dapat ibandera yung ongoing projects natin. Diba? Ang dapat dito ay ang marinig ng mga Pilipino, ano ang remedyo ninyo ngayon dito sa naging epekto nito. Yung mga existing natin na mga flood control projects, yung mga areas na yan, na tinatabon-tabunan na lang ng alon, kaya yung mga dating hindi binabahan, napoprotektahan yan, ngayon hindi na nila maprotektahan kasi na-overwhelm na sila ng alon. Diba? O baka kailangan nating taasan yung gate. Diba? Para kapag nakatayo yung gate na to, yung tubig hindi na makaapaw. May flood control ka nga, lumulubog din naman. Di walang kwenta rin yun. Diba? Na-overwhelm ng tubig, di biglaan ang pasok nun.
sa mga kabahayan. No, dadalo yan sa mga ilog. O, di magbabaha sa lahat ng dadaanan yan. Di ba? Tapos yung pumping station. Yung pumping station dito po sa Libertad Channel. Ang Libertad Channel yun dyan sa Pasay. Yan yung malapit sa MOA. Pagkagaling nyo ng Senado, may tulay na kapiraso doon. Okay? May kapirasong tulay ron. Pagpapunta kang MOA, tumingin ka ng kaliwa. Nakikita mo, kalayuan ng konti, nandun yung pumping station. Wala hong gasolina. Putang inang buhay yan. Bakit walang gasolina? Diba? Bakit walang gasolina? O nandito tayo sa panahon ng tag-ulan, walang krudo o gasolina. Diba? Tapos meron silang sinasabi na may sira. O bakit? Kung hindi bumaha at nagka-leche-lecheng ganito, walang mangyayari dyan. Tapos 1 billion daily na gagastos. Come on, Mr. Bonoan. I agree, Aaron. Dapat talaga meron tayong independent auditors. Yan, tsaka yung annual transparency reports. Dapat po talaga meron tayong ganyan. Kaya sinasabi ko, dapat meron tayong integration ng private entities na ha-handle independently sa kanilang mga performance. Merong key performance indicator tayo. Na kapag pumalpak ito sa kanilang kwentahan, di ba, sibakin, tanggalin. O, pangit yung performance ito, hindi nagampanan yung trabaho. O, isuggest sa Pangulo, sipain mo na po ito, Mr. President. Di ba? Dapat ganun. So, nasa pwesto na tayo Tapos na politika, and after all, ang presidente, after this, di ba, he has nowhere to go. So, nakuha niya ng pinakamataas na posisyon. So, itong mga itong mga alipores niyang kaalyado nun sa politika, dapat ito, makonyatan to. Nakakawawa ang Pangulo. Baka sa susunod na zona ng Pangulo, ma-fact check na naman tayo rito. Naku po. Pero sinasabi ko sa inyo, what is very, very alarming, kagabi lang pag-ulan, taas agad ng tubig. Oy, biyahe ni Koy TV, shout out po sa'yo, magandang hapon. Diba? Sabi niya, papasok na ang Interpol, lalagot si Bato. Dami naman talagang palpak nga Diba? Wala nga, may paramdam sila Kaya nga naman, pinag-initan nila Aimee noon, yung 1 billion a day flood control budget na nauubos ng DPWH natin. Pero hindi nila tinitignan din yung nakaraan. Dapat ganun Tinitignan yun Kasi yun po yung, doon tayo magre-rely dapat, di ba? Is it already done? Yes, it is. Is it reliable? Di ba? Yes. Bakit tayo binaha? Dapat may mga ganong tanong Di ba? Andiyan lang si Mark Villar, tatanungin lang nila, papatawag lang nila, ngayon, ito, tingnan nyo naman tong DNR naman, in Manila Bay may be minimized, according to the Department of Environment and Natural Resources, or DENR, after it conducts a study on their environmental impact. Senator Cynthia Villar said no studies were done on these reclamation projects. Okay. Ang sinasabi ho rito, ito hong DNR, wala pong, meron daw silang studies na nagawa, di ba? Tapos, sabi naman ni Villar, wala namang nagawa. Wala namang lumabas na environmental impact study. Ito pa yan hong mga Manila Bay, yung nakaharap dito sa Pasay, Manila, yan po yung mga sinuspinde ni PBBM na mga reclamation projects na inaprubahan ni dating Pangulong Duterte noong 2020-2021. Na ang palusot niya nga para mag-boost ang economy kasi nga wala tayong pera. Yan yun. So nung sinuspindi yan ni PBBM, di ba? Pinakinggan ng Pangulo yung mga kumu-question dyan ng mga environmentalist. Ngayon, ang nangyari dito, inaprubahan din nila to ng DENR, isa-isa. Tapos direkomenda nila sa Pangulo na safe. Yan. Yan ang history ng reclamation projects dyan sa tapat ng Mall of Asia. Tapos yung dito ho sa tapat ng Dolomite Beach, meron din pong ongoing dyan. Kaya lang, hindi po kasing bilis at hindi ho katulad yung bilis nung dito sa sa MOA.
that were given environmental compliance certificates or ECCs. Nangako na sa akin ng DNR na mag-i-study sila to see ano talaga kasi binigyan na ECC na wala namang study. This process can take some time. Yun naman pala, bakit nyo binigyan? This process can take some time, Secretary Loizaga. Kasama pala to nung dating basketball player si Kaloy Loizaga. Di ba, may kapatid ba Chito Loizaga yon ng Ginebra? Ayun, siya pala yung asawa ni Kaloy. So what we are saying here is that the concern really would be to see whether we could basically maybe halt, minimize activities muna hanggang matapos itong cumulative impact assessment. May mga problema po talaga in terms of the physical parameters na ginamit dati. May mga reclamation na patong-patong, may nag-overlap, and those need to be addressed. According to Loizaga, the previous administration of the DENR did not do an assessment, which should have focused on different aspects of the projects. What we need to understand is how much to weigh these factors in to a kind of assessment that will give. Yun na nga eh. Alam niya na yung nakaraang DENR, no, nung panahon ni Duterte, walang mga kinonduct na mga necessary studies para ma-issuehan ito ng approval ng EC. Ang problema, sila, inaprubahan din nila. Itong usapan ito tapos last year. Na kung saan to, question sila ni Cynthia Villar. Kasi ba't kayo nag-aproba? Wala naman, sinuspinde, inaprubahan. Wala naman palang nagbago. Sinasabi ninyo environmental compliance. Saan naging compliant? Kung wala naman pala kayong study. Kasi dapat magkakaroon ng study, di ho ba? Diba? Dapat ganun eh. Magkaroon ng study. Para masabi ninyo, oh, ito yung basis dito. Specific project ito. Ito yung nakikita namin magiging epekto. Kaya nangyari, pinag-proceed nila, o ngayon, tambak na ng buhangin doon, pati pampatayo ng mga buildings na itatayo doon. Hindi na kailangan bumili sa hardware kasi naka-ready na doon sa mga islands ng reclamation. Anong gagawin doon? Ididikit na lang yan dito yata sa MOA. Ito pang matindi rito, tingnan nyo ha. Ito yung paliwanag niya ngayon. Any change geometrically, physically, in terms of infrastructure that is introduced In general, ibig sabihin, just simply use your common sense. will change the way the bay behaves. Secondly, Okay, so ano man daw yung mga pagbabago doon? So common sense na makaka-apekto rin ito sa galaw ng dalampasigan. reclamation projects will slow down the flow of water. Okay, so yung reclamation projects ay, sabi niya, definitely, ay magpapabagal sa pagdaloy ng tubig. Sino po ba yung nadaloy doon? Yun pong tubig na galing po sa mga ilog, sa mga estero, sa mga kanal na itinutulak ng yung floodgate, yung pumping station. Babagal. Bakit po kasi babagal? Isipin mo na lang kumuha ka ng isang rectangular na planggana. Lagyan mo ito ng buhangin. Okay? Tapos maglagay ka rito ng tubo, naka-level lang din ng tubig doon ang paglabas ng supply ng tubig. Okay? Lagyan mo ng kulay pula, yung lalabas doon. Papunta ron sa malawak na planggana. Nadaloy siya doon. Ngayon, lagyan mo ng buhangin banda ron sa tapat niya. Hindi mo naman babarahan yung tinutumbok na daloy ng tubig. Sa gilid lang. Dito. So, kumbaga, ito yung diretsyo na yan, nandito ka sa pagitan. Nalagyan mo yan. Yan ang reclamation. Siyempre, hindi naman po yung reclamation, straight yan na nakaganon yung edges. Diba? Ang mangyari dyan, yung ilalim yan, gaganon po yung lupa o yung buhangin. Gaganon. Habang tumataas, lumalaki yung reclamation nyo, yung buhangin sa gilid niyaan na tapat ng lumalabas na tubig galing ilog, matatakpan yun. So, kumbaga, ganito yung level ng sa ilog, ganyan yung level. Ito ngayon, imbis na mababa yung dagat, di pa ganun dapat.
tumataas ng tumataas dahil sa reclamation, yung mga buhangin. O, natural, yung galing dito sa ilog, di ba? Gaganon pa muna kasi may harang o gaganon. O, makakapagpabagal pa. O. At pagka bumagal, alam nyo na ibig sabihin doon. Di ba? Paano kung hindi lang bumagal? May stock na talaga yung tubig doon. Kaya puntahan nyo po yung Libertad Channel. Okay? Yung Libertad Channel po na dumidiretso na rin sa may ilog. Ay, yung ilog na yun, dumidiretso na rin sa doon sa dagat. Ang baho na po. Bakit mabaho na? Bakit may imbornal na? Stock na po kasi yung tubig. O, hindi na po siya gaya nung dating dumadaloy ng maayos nung wala pa yung reclamation. O, nung magkaroon na ng reclamation, bumagal na yan. Eh, dati yan, malinaw yan eh. Makikita mo yung ilalim nun eh. Dinidredging pa dati yun eh. Nakikita mo yung ilalim, malinaw, may mga isdang yung mahaba yung tuka, na lumalangoy-langoy doon, na mga parang ganyang kahaba, mga tilapia. Ngayon, hindi mo makikita. And the change actually, so far in our model runs has been for the negative. And thirdly, our water quality will also begin to change. So in Correct. general, any change, geometric. Di ba? So pati yung water quality magbabago rin. Ayun nga sinasabi ko nga, ang baho na po, amoy imbornal na. Bakit pa ninyo binigyan ng approval kasi pagkatapos na suspindihin ng Pangulo? Di ba? Siyempre sa Pangulo, aaprubahan yan upon recommendation ng DENR. So ano ngayon ang dapat gawin dito ng Pangulo? Meron na palang maliwanag, inamin na nito ni Loizaga. So, ganun ang nagiging epekto. Hindi baliho kasing tumagal yung approval. Ang importante dito, di ba, na sigurado ang safety ng mga tao. O ngayon, tuloy-tuloy yung pagtatambak doon. Ano mangyayari ngayon doon? Pag pinatigil ba ni PBBM yun, anong gagawin doon sa mga buhangin? Di ba? So, kung sa bagay, pwede namang negosyohin po yan ng SM. So, hakutin yung buhangin, iutos, hakutin yung buhangin na yan, ibalik nyo sa dagat, o para hindi kayo malugi, ibenta nyo sa mga hardware, ganun, bagong negosyo ng SM. O kung saan kayo nagpapatayo ng mall, o yan na yung buhangin gamitin nyo, i-deliver nyo doon. Di ba? Wala eh. Sabi sa Bulacan, si RSA gumawa pa sa NLEX. Siya nga. Ininis yun sa Bulacan. Yung doon naman sa may airport, yung New Manila International Airport na reclamation, hindi naman ito naapektuhan ng tawag dito ng suspension ng Pangulo. Yun. At saka, sabi nga nila, hindi naman ito makakapagpabara. Dati pang wala pa yung reclamation na yan ng New Manila International Airport na ginagawa ni RSA. Dati nang binabaha ang Pampanga at ang Bulacan. Dahil ang problema, mabababaw na yung ilog, yung Candaba Swamp, kung mababaw na rin. So, ang resolution nga ng Pangulo ay palalimin. Hindi ba may sinasabi dun si Congresswoman dati? Kasi may kausap na sila na Korean. Parang yung tutulong sa kanila tungkol dun sa flood control nila. Asawa ba ni Chito? Oo nga. Asawa siya ni Chico Loizaga, kapatid ni Joey. At tatay nila si Kaloy. Okay. Pinakita ko sa internet eh. Kahit ako. Pero ito lang sa akin, nakakaawa ko presidente sa ginawa ng DENR at saka nitong DPWH. Dapat una, hindi nila pinatuloy na yan dyan sa Manila Bay Reclamation hanggat walang study. Diba? So, sinabi niya kay Cynthia Villar, it will take time, di okay lang. Diba? Ang problema rin doon kasi, bakit kasi pinapasok yan, pinagbigyan ni Duterte na magkaroon ng reclamation dyan noong panahon ng pandemic. Tapos wala rin kinandak na study. Diba? Ang problema, kinonsinti pa ng bagong administrasyon. O ngayon, good luck tayo. Yari lalo mga taga Metro Manila. Diba? So kinakailangan dito, makahanap sila ng magandang paraan. Ang
pinakamadali po talaga dito, yung sinasabi nga sa nakaraang vlog natin, dapat magkaroon ng flood control dito na yung kabila ho ay tatawid ng Pacific Ocean, yung isa naman ay tatawid po dito sa Parañaque. Magkaroon ng tunnel. Hindi na ho kanal, kung hindi ho tunnel na. Tapos siyempre may pailalim yan, so may pumping stations yan na effectively itutulak talaga yung tubig. So, unti-unti papunta ng palabas ng Laguna Tibay. Yun ang dapat na gawin nila. Diba? Kasi hindi po pwede na puro na lang tayo may catch basin, may catch basin. O, anong gagawin natin sa catch basin na yan? Pagka bumuhos ulit todo-todo ang ulan, tapos mag-overflow na yun, umapaw na yun, saan ang punta nun? Siyempre mapipilitan po yung mga catch basin, yung mga holding areas na yun ng tubig, yung katulad nung sa Upper Wawa Dam. Pag napuno yan, di ba, meron lang certain limit yan. Kailangan wag lalagpas doon. Pag inabot niya yun, mapipilitan siya mag-release ng tubig. Kahit na gradually release ng tubig, malaking volume yan. Diba? Kasi flood water yung pakakawalan. Paano kung, let's say, 3 yan, ang mangyari na pakawalan, hindi yari talaga tayo rito. Sibak ang mga taga Metro Manila, mga taga Bulacan. Diba? Laguna. Yung Ondoy lang, umabot ng hanggang Laguna. Kaya ang haba ng traffic doon. Nakaputol pa ng tulay sa Santa Cruz. Kaya hindi madaanan. Yung biyahe namin pa Batangas na 4 hours sa bus, inabot po kami ng 11 hours bago kami nakalapag ng San Juan, Batangas. Kami nung anak ko, yung pangalawang anak ko, yung lalaki. Meron po yung blueprint. Yun nga, yung dinidiscuss ko kanina. Yung kay Palafox na yan. Ang problema kay Palafox na blueprint dyan, yun ay applicable nung panahon na dinisenyo pa yan, ng mga 40 years ago, 1970s and early 70s na dinisenyo yan. Kung saan wala pang ganong mga naninirahan doon sa pagdadaanan ng Parañaque Spillway. Ngayon, marami na, may mga subdivision na. Ilang barangay na, ang dami na yung tatamaan. Kaya nga, ang pinaka-best way nito, hindi na po kanal ang gagawin, nakatulad ng Delta, yung channel, katulad ng Libertad Channel, hindi na ganun. Ang gagawin ay underground na, katulad na sa Japan. Outdated na yun eh. Pero kung titignan naman natin kasi, mas malapit po yung gilid ng Laguna Lake papunta ng Manila Bay. Kaya ang tubig ng Manila Bay kailangan tumakbo palabas papunta ng Pasig. Kaya ang problema pa natin dito, yung reclamation na namang ginagawa diyan sa parte ng Manila. Yung ang Kilagatsalian, yung magulang niya magulang niya yung may negosyo doon ng gagawing smart city, kung nagkakamali. Ilan yun? Hahad lang din yan sa paglabas ng tubig galing Pasig River. Diba? Ang daming dapat kasi talagang seryosong ginagawa ng DPWH eh. Mainam pa sana kung dyan sa DPWH, paubayan nila yung mga proyekto na yan sa mga foreign companies na sila yung magsagawa ng ating flood control, yung major flood control program ng bansa. Ipaubaya yan para seryoso talaga. Diba? Sa kanila yan ipagawa. Hindi rito iasa na lamang dyan sa DPWH. So tingnan nyo, 1 billion kada araw naglaho na parang bula dahil patsi-patsi yung ginawa nila. Ilan dun yung naghati-hati sa report na yon? LGU, SWD, kada report may budget na hihingihin yan. Diba? Sayang ang pera.